yung kakilala mo daw na pala simba o relihiyosa pero masama pa din yung ugali. Ay, lagi nagbabasa ng Bible yan, laging nasa simbahan yan, pero masama pa rin yung ugali niya. Tanong ko lang, ano ba yung basis natin kapag sinasabi natin na ang tao or ang isang tao, kapwa natin, ay masama yung ugali? Eto pa, meron din nagsasabi, hindi ako pala simba, pero alam kong meron akong relasyon sa Diyos. Alam kong pinakikinggan ako ng Diyos, pero pag nakikita mo at naririnig, mura ng mura. So, wala tayong right to judge anyone, lalong-lalo na i-judge natin yung mga taong umi-effort lang naman para kahit papano mapakita nila yung faith nila, yung pananampalataya nila, because it's not the religion itself, it's not being religious, or it's not being active sa church, but it is the relationship between you and God. Sa sobrang pagmamahal na lang sa atin ng Lord on God, ibinigay niya yung nag-iisa niyang anak, si Jesus, para sagipin tayo sa mga pagkakasala natin. Again, God hates the sin, okay? Not the sinner. And Jesus have not come to call the righteous, but the sinners to repentance. Pansin mo, tingnan mo yung mga disciples ni Jesus. Puro makakasalanan ng mga yan. Si Matthew, yung tax collector. Si Peter, ilang beses bang dininay ni Peter si Jesus Christ? Si Paul, di ba persecutor siya ng mga Christians at followers ni Jesus? Pero sila pa rin itong mga hinirang ni Jesus para maging mga tagasunod niya. And later on, mga naging apostles sila. Sa sobrang habag sa atin ng Panginoon, kaya binigay niya yung grace niya. The grace that abounds because of His love for us. But again, we have to remember na nakasaad sa James 2:26 na for us the body without the spirit is dead. So faith without works is dead also. So paano po natin masasabi na meron tayong faith kung kahit sa simpleng pagbabasa lang, kahit isa o dalawang verse lang sa isang araw, hindi natin magawa? But again, ang Diyos pa rin ang nagva-validate nun because He sees what's inside our heart. Kaya nga dapat bantayan natin kung ano ang nasa loob ng mga puso natin. Dahil again, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, just like sa nakasaad sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. At hindi natin pwedeng i-judge ang mga Christian na kapag nagkakamali sila. Diba? Dahil hindi ibig sabihin na Christian hindi na nagkakamali, hindi na nagkakasala. Kaya nga tayo nagre-repent. That's why there is repentance. That's why there is deliverance. Dahil lahat tayo nag-fall off tayo sa glory ng Panginoon. Again, in Luke 5:31-32, it's not the healthy who needs a doctor, but the sick. Jesus loves you, and remember, God loves us.